Binabantayan naman ngayon ng Japan government ang kaso ng heat stroke dahil sa tumitinding init ng panahon doon. At airline company ng eroplanong bumagsak sa India, bawas muna ng kanilang international flight operation. Si Joy Salamatin sa sentro ng balita. Nasa 15% ng international flight ngayon ng Air India ang inaasahang mababawasan hanggang sa Hulyo. Ito ay bilang bahagi ng investigasyon at safety inspection sa kanilang mga Boeing aircraft, na katulad ng eroplanong bumagsak noong nakaraang linggo. Ayon sa airline, layo ng hakbang na ito na matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Matatandaan na isa lang sa lahat ng sakay ng bumagsak na Air India plane ang nakaligtas. Samantala, patapos na ang DNA testing sa mga bangkay na nakuha sa crash sites. Ilan sa mga biktima ay naiuwi na ng kanilang mga kaanak. Naglabas ng heat stroke warning ang Japan government. Bunso dito ng matinding init ng panahon na nararanasan doon. Sa Tokyo, higit 200 kaso na ng heat stroke ang naitala sa nakalipas na 2 araw. Ayon sa Japan Meteorological Agency, nito lang Hunyo, may 14 na lungsod ang nagtala ng record high temperature. Patuloy na pinapayuhan ng publiko na umiwas sa matinding init ng araw at uminom ng tubig bilang pag-iingat sa heat stroke. Sa China, isang mid-rise house structure ang tila pumupukaw ng atensyon ng mga turista dahil sa kakaibang kwento ng extended wooden pyramid shape na itsura nito. Ang bahay ay pagmamay-ari ng 42 anyos na si Qin Tianming. Mula sa malayo, matatanaw ang bahay sa gitna ng dinimolish na komunidad noong 2018. Ayon kay Chen, tumanggi siyang iwan ang kanilang ancestral home at sinimulang lagyan ito ng mga extended floor na may balcony at roof deck. Sa kabilaan niya ng bantang demolisyon, naninindigan si Chen sa kanyang karapatan sa lugar. Sa ngayon, itinuturing ito ng ilan bilang unique nail house sa China. Ikinukumpara rin ito ng netizens sa Hall's Moving Castle ng Studio Ghibli. Para sa iba, simbolo raw ito ng katapangan at katuparan ng sariling pangarap. Joy Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.